Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Pro-impeachment senators, ipe-pressure ang liderato para buksan ang paglilitis kay VP Sara. PCO Acting Secretary Cesar Chavez nagbitiw na sa pwesto. Dating broadcaster na si Jay Ruiz nakatakda namang pumalit. Armed Forces of the Philippines nanindigang mananatiling profesional sa kabila ng harassment ng PLA Navy chopper sa Panatag Shoal. Sa MBC TV correspondents, PNP Northern Samar, pinabulaanan ng umano'y pagkalat ng puting van na nangunguha ng bata. Sa MBC TV Sports, lineup ng Gilas Pilipinas para sa huling window ng Asia Cup qualifiers, ipinakilala na. Sa showbiz pattern, Pinay singer na si Jessica Manalo pasok sa blind auditions ng The Voice USA. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Dapat nang tugunan ng Senado ang isinampang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Giit ni Senator Coco Pimentel, kailangan nang i-pressure si Senate President Francis Cheese Escudero na magpatawag ng pulong kahit naka-recess ang Senado. Naritong ulat ni Kyle Bulyas. Nanindigan si Senate Minority Leader Coco Pimentel na kailangan na mag-convene ng Senado para sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pimentel, kailangan nang i-pressure ang liderato ng Senado para tugunan na ang reklamo sa Vice Presidente. Magagawa lamang umano ito kung susuporta rito ang iba pang mga senador. At least, dahan-dahanin na namin kung kunyari baka 12 o lampas 12 kami, pwede na namin kausapin na si Senate President kasi kailangan ito may pressure na coming from the members of the Senate. Sa majority. Dapat ipakita namin na naintindihan namin yung mandato ng konstitusyon at sinabi dun, forthwith trial in the Senate shall proceed. Ibig sabihin nun, isunod na agad ng Senado ang paglilitis sa impeachment. Kinumpirma naman ni Pimentel na nagpahayag na ng suporta si Senator Risa Hontiveros sa panawagang mag-convene na ang Senado kahit kasalukuyan pa silang nakareses. Una rito, sinang-ayunan na rin ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na ang kahulugan ng salitang forthwith na nakasaad sa reklamo kay Duterte ay immediately o agaran. Kumbinsido si Pimentel na hindi kailangang naka-legislative session ng Senado para umupo bilang hukom. Ani ay maaabala lamang ang Kamara kung si Pangulong Bongbong Marcos pa ang magpapatawag ng special session. Sa huli, sinabi ni Pimentel na patuloy niyang kukumbinsihin si Senate President Cheese Escudero na simulan na ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malabo nang mapagbigyan ng Korte Suprema ang hirit ni Vice President Sara Duterte na mag-issue ang kataas-taasang hukuman ng Temporary Restraining Order na pigilan ng impeachment case laban sa kanya. Sa panayam ng DZRH kay Attorney Domingo Cayosa, dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, ipinaalala nito na may pantay na kapangyarihan ang tatlong sangay ng gobyerno. Giit niya, kadalasan ay hindi pinanghihimasukan ng Korte Suprema ang kapangyarihan ng Kongreso at ng Ehekutibo, lalo na kung ang idinudulog na kaso ay inaaksyonan naman. Yung TRO ko kasi, yan din, sparingly ang pagbibigay ng mga korte. Trial court man o Supreme Court. Yan, binibigay lang kung malinaw na malinaw yung karapatan na nalalabag at talagang wala nang ibang recourse at will be reparable injury. Ito ho naman, proseso paglitis.
Magsisilbi namang framework ng House Prosecution Panel ang mga nagdaang impeachment trial sa oras na simulan na ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Paniwala ng isang kongresista, kasing halaga ng makakalap na ebidensya ang sigaw ng taong bayan sa pagkamit ng hustisya. Ang mga detalye alamin sa report ni Milky Regunan. Gagamitin ng House Prosecution Panel ang mga aral mula sa impeachment trials ni na dating Pangulong Joseph Estrada at Chief Justice Renato Corona sa gagawin nilang paghahanda sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay San Juan Representative Isabel Maria Zamora, miyembro ng 11-man House Prosecution Panel, ang mga nakaraang impeachment trial ay nagbigay ng mahalagang kaalaman tungkol sa suporta ng publiko, legal strategy at mga pamantayan sa ebidensyang makakatutulong sa pagpapatibay ng kaso laban sa Vice-Presidente. Sa aral ng era of impeachment, sinabi ni Zamora, mahalaga ang impluwensya ng publiko kaya importante na makuha ang suporta ng mamamayan. Mahalagaan niya na maging handa sa pagpapakita ng matitibay na ebidensya para sa bawat article ng impeachment. Tungkol sa pamantayan para makonvict si VP Sara, binigyang diin ni Zamora kailangan ng matibay na ebidensya na hindi lamang magbibigay katwiran para mapatalsik siya sa pwesto, kundi magre-resulta rin sa kanyang perpetual disqualification sa paghawak ng pampublikong posisyon. Sabi ni Zamora, ang impeachment ay hindi lamang isang laban sa larangan ng batas, kundi isang pagsubok sa pananagutan sa demokrasya. Anya, mahalaga ang pakikilahok ng publiko at ang tamang kaalaman ng mamayan sa pagpapatibay ng hustisya. Si Zamora ay lumahok sa isang forum na organized ng University of the Philippines College of Law tungkol sa napipintong impeachment ng Vice-Presidente. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dahil sa kanya umanong pagkukulang, nagbitiw na sa kanyang posisyon si Acting Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez. Nakatakda naman itong palitan ng isang dating broadcast journalist, epektibo sa pagtatapos ng Pebrero. Ang buong paliwanag ni Chavez, tinutukan ni Leth Narciso. Naghain ng irrevocable resignation si Presidential Communications Office Acting Secretary Cesar Chavez. Sa isang pahayag, sinabi ni Chavez na noong February 5 pa siya nag-resign at magiging epektibo ito sa darating na February 28 o pwedeng mas maaga pa. Nagpasalamat ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tiwala at kumpiyansang ibinigay sa kanya. Ayon kay Chavez, malaking karangalan para sa kanya ang maging bahagi ng administrasyon at pamunuan ang PCO. Aminado rin itong may panghihinayang siya sa kanyang pag-alis dahil sa kanyang pananaw ay hindi niya lubusang natugunan ang mga inaasahan sa kanya. Pero tiniyak ng outgoing secretary na ibinigay niya ang kanyang pinakamahusay na performance sa buong panahon ng kanyang panunungkulan. Sa kabila ng pag-alis sa posisyon, mananatili daw siyang taga-suporta ng administrasyon at ipagpapatuloy ang kanyang advokasya sa pampublikong serbisyo sa labas ng gobyerno. Ang dating TV reporter na si Jay Ruiz ang papalit kay Secretary Chavez sa PCO. Sabi ng outgoing secretary, sa Lunes ay ipakikilala niya na si Ruiz sa PCO Mancom. Ito'y para masimulan na rin anya ang isang linggong transition para pagsapit ng March 1 ay makapagsimula na ito bilang bagong kalihim ng PCO. Pang-apat na si Ruiz sa magiging pinuno ng PCO sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating ulat panahon ngayong araw ng Huwebes, maghanda ng payong dahil uulanin ang buong Visayas, Mimaropa, kasama na rin ang buong Kabikulan, Laguna, Rizal, Quezon at ilang bahagi ng Caraga. Sa abiso ang nilabas ng Pag-asa ngayong araw, may banta ng malakas hanggang sa mapaminsalang ulan sa northern at eastern Samar dahil sa shear line. Maging alerto naman sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala makararanas din ng katamtaman hanggang sa malakas na pagulan ang buong Kabikulan, nalalabing probinsya ng Eastern Visayas, kasama na rin ang Surigao del Norte at Dinagat Islands. Magiging mainit at maaliwalas naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, liban na lang sa isolated rains sa Cagayan Valley, Cordillera Region, Aurora, bunsod naman ng Amihan. Gayon din sa Mindanao kung saan umiiral ang easterlies na may dalang mataas na tsansa ng thunderstorms sa hapon at gabi.
Survey firms obligado ng magparehistro sa COMELEC bago maglabas ng election surveys para sa mga maiinit na detalye. Narito si Boy Gonzales. Boy. Hinikpitan na rin ng COMELEC ang mga nagsagawa ng survey tungkol sa darating na eleksyon sa Mayo. Sa inilabas na supplemental resolution ng COMELEC, obligado na ang magparehistro ng sino man magsasagawa at magpapakalat ng resulta ng survey para sa election 2025. Ang mga survey firm naman na nagsasagawa ng survey ay bibigyan ng 15 araw para makumpleto ang pagpaparehistro at kung mabibigo ay pagbabawalan na sila ng COMELEC. Initasan na rin na makumpleto na i-report sa COMELEC ang gastos ng kandidato para sa survey na gagamitin sa pagverifika sa isi-submitting statement sa contribution and expenditures. Kasama rin sa higpitan ng media entities na maglalabas ng resulta ng survey kung saan dapat usama sa isa sa publiko ang mga kumpanyang gumawa ng survey at kung sino ang nag-commission o nagbayad. Initasan na rin ang political finance and affairs department ng COMELEC at education and information department na magsagawa ng kakulahang para masubaybayan ang pagtalima ng survey firms. Tiniyak ng COMELEC na maharap sa mga multa o at suspension ng accreditation ng mga hindi tatalimang kumpanya kabilang na ang mga kumpanya ng media. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales para sa Visaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines o AFP na mananatiling propesyonal sa kabila ng mapangahas na kinikilos ng China sa West Philippine Sea. Ito'y kasunod ng delikadong pagdikit ng kanilang military chopper sa eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa Bajo de Masinloc. Magbabalita si Edniel Parosa. Nanindigan ng sundatahang lakas ng Pilipinas na hindi nito tatapatan ng illegal at coercive ding aksyon ang harassment ng China sa West Philippine Sea. Ito'y kahit pa military chopper na ng People's Liberation Army Navy ang lumapit ng ilang metro sa sibilyang eroplano ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal kamakailan. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, maranatiling profesional ang AFP sa kabila ng insidente kontra sa eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Tiniyak din ni Trinidad na hindi umalis ang militar sa area at nanatiling nakamonitor. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na nalagay sa alanganin ng mga sakay ng BIFAR aircraft dahil sa pagbaliwala ng China sa international law. Una na rin iginiip ng National Maritime Council na ipoprotesta ng bansa ang panibagong insidente. Para kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, may tuturing itong pinakamalalang insidente gamit ang military craft ng China sa West Philippine Sea. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, kompleto na ang 12-man lineup ng Gilas Pilipinas na sasabak para sa huling window ng 2025 Asia Cup Qualifiers. Ang buong roster ng national team, alamin sa report ni Matchpoint Mili Borja. It's all systems go para sa Gilas Pilipinas. Ipinakilala na kasi ang 12-man lineup na sasabak para sa ikatlo at huling window ng 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers ngayong Pebrero. Sa anunsyo ng Samahang Basketball ng Pilipinas, kasama si AJ Edu at Jamie Malonzo sa roster. Ito ang marka ng Asia Cup Qualifiers debut ni Edu matapos ma-injured, habang si Malonzo naman ay magbabalik matapos mamiss ang November window dahil din sa injury. Samantala, hindi naman makalalaro si Kai Soto sa third window at sa mismong FIBA Asia Cup dahil sa ACL injury na natamo niya sa Japan noong Enero. Pangungunahan ni na Justin Brownlee, Junmar Fajardo at Dwight Ramos ang team. Ang trio ay sasamahan ni na Scottie Thompson, Japet Aguilar, Chris Newsome, Calvin Oftana, CJ Perez, Kevin Cambao at Carl Tamayo. Magugunit ang kagagaling lang ng Nationals sa isang pocket tournament sa Qatar bago tuloy ang sumabak sa kanakatakdang laban nila ngayong araw kontra Chinese Taipei. Nasusundan ang isa pang laban sa linggo, February 23, para naman makaharap ang New Zealand. Sa kabila ng pakikilahok sa qualifiers, sigurado na ang pwesto ng Pilipinas sa FIBA Asia Cup na gaganapin sa Saudi Arabia ngayong Agosto.
Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Wanted na leader ng bogus sa IP group na si Dato Adlaw, arestado ng CIDG. Para sa MBC TV Global, Pilipinong pari kabilang sa mga nakaligtas sa bumaliktad na Delta plane sa Canada. Sa Showbiz Spotted, ang bandang Shirley inanunsyo na ang disbandment matapos ang higit 2 dekada. At sa Hoy, bawal yan. Mga parusang pwedeng kaharapin ng smuggler ng luxury cars. Alamin. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nauwi sa isang engkwentro sa Caloocan City ang tangkang pag-aresto sa dating pulis sa sangkot sa pamamaril. Ang suspect biglang pinaputukan ng baril ang kotse ng mga arresting officer dahilan para gumanti ang mga ito ng putok. Babalikan natin ang report ni Giselle Ricafort ukol sa report na ito. Umabot na sa higit 1,000 katao ang naaresto ng kapulisan dahil sa paglabag sa election gun ban sa pinakahuling tala ng Philippine National Police. Karamihan dito ay sibilyan, mga security guard, tauhan ng PNP at AFP, iba pang uniform personnel, mga taga-gobyerno at dayuhan. Higit 100 sa mga ito'y nahuli sa checkpoint habang ang ilan namay sa lehitimong police operations. Ayon kay PNP Public Information Chief Colonel Randolph Tuanyo, nakumpiska sa mga naaresto ang 1,019 na mga baril kung saan pinakamarami sa NCRPO, sinundan ng gitnang Luzon at Central Visayas. Sa iba pang balita, hima sa rehas ngayon ang leader ng di umano'y bogus na indigenous group na si Jorgeto Santisas o mas kilala sa alias na Dato Adlaw matapos maaresto ng Criminal Investigation and Detection Group ng PNP. Nagbabalik si Edniel Parosa. Naaresto na ng Criminal Investigation and Detection Group ngayong umaga ang lider ng hindi rehistradong Federal Tribal Group of the Philippines na wanted din sa panggugulo sa Surigao City noong nakaraang buwan. Sa report na tinanggap ni CIDG Director, Police Major General Nicolas Torre III, nahuli sa Barangay Sabang ang pinuno ng grupong si Jorgeto Corpus Santisas alias Dato Adlaw. Kasamang naabutan ng CIDG sa lokasyon ay 9 na bata at 23 pang hinihinalang miyembro ng parehong bogus umanong IP group, kabilang na ang isa sa mga sinasabing leader na si Lourdes Salinas. Enero nang sampahan ng reklamong alarming scandal ang grupo matapos ipadlak ang ilang establishmento sa Surigao City dahil sa issue ng ancestral claim. Pero sabi ng NCIP, hindi nakatala sa Indigenous Peoples Organization ang grupong napaulat ding naniningil ng salapi sa mga nare-recruit na miyembro. Hinuli sina Dato Adlaw sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong paglabag sa usurpation of authority. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi pa tapos ang kanyang misyon. Yan ang iginiit ng Pilipinong pari na nakaligtas sa bumaligtad na eroplano sa Canada nitong Martes. Ayon sa pari, milagro umano ang nangyaring trahedya dahil walang napaulat na nasawi sa 80 sakay ng naturang eroplano. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Kasunod na nangyaring trahedya nitong Martes sa isang paliparan sa Canada kung saan isang American passenger jet ang bumaliktad habang ito'y papalapag sa lupa. Isang Pilipinong pari ang kabilang sa mga sakay ng naturang eroplano at milagrosong nakaligtas mula sa nangyaring trahedya. Ayon kay Reverend Father Joel Bernales, dulot ng makapal na yelo na bumalot sa paliparan na off-balance o nawalan ng kontrol ang eroplano dahilan ng pag-crash at pagbaliktad nito. Sa panayam sa kanya ng isang Canadian media,
nakakapit-anya sila sa kanilang mga upuan na mangyari ang insidente at ilan dito ang sugatan ngunit walang naitalang nasawi sa 80 sakay ng eroplano. Samantala, tinawag naman na diktador ni United States President Donald Trump si Ukrainian President Volodymyr Zelensky matapos isisi nito sa kanyang naging ugat ng hidwaan nito kontra Russia. Ayon kay Trump, kailangan anya ni Zelensky na kumilos na mabilis kung gusto pa nitong isalba ang kanyang bansa. Giit naman ni Zelensky, naipit raw umano si Trump sa tinatawag nitong Russian disinformation bubble tungkol sa digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine at nanindigang malaki ang tiwala sa kanya ng kanyang mga mamamayan. Sa iba pang balita, mahigit 150 false killer whales naman ang na-stranded sa isang remote beach sa Tasmania sa Australia. Ayon sa mga marine expert, 9 na lamang sa mga itong naabutang buhay at kanilang nailigtas pabalik ng karagatan. Ilan sa mga tinitignang dahilan ay katandaan ng mga naturang whale, tumatakas mula sa mga mandaragit at matinding lagay ng panahon. Naitala ang pinakamaraming stranded whales sa lugar noong 2020 kung saan halos 500 long-finned pilot whales ang sumadsad sa baybayin at karamihan sa mga ito ang nasawi. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nauwi sa isang enkwentro sa Caloocan City ang tangkang pag-aresto sa dating pulis na sangkot sa kasong pamamaril. Ang suspect biglang pinaputokan ng baril ang kotse ng mga arresting officer dahilan para gumanti ang mga ito ng putok. Balikan natin narito ng mga detalye via Giselle Ricafort. Giselle. Miski 2 sibilyan ang sugatan matapos mauwi sa engkwentro ang pag-aresto sa isang dismiss na pulis na sangkot umano sa pamamaril sa Bagong Baryo, Caloocan. Sa report na natanggap ng National Capital Region Police Office mula Northern Police District, isang 25 anyos na babae at 25 anyos rin na lalaki ang pawang sugatan matapos tamaan ng ligaw na bala. Sa inisyal na investigasyon, biglang pinaputukan ng suspect na sakay ng kotse ang mga aarestong pulis dahilan upang gumante ng putok ang mga otoridad. Tinamaan ng bala ang mga gulong ng sasakyan kaya bumaba at naglakad na lamang ang suspect pauwi sa kanyang bahay. Doon na siya dinampot ng operating team at nakumpiska ang isang submachine gun, caliber 9mm pistol, bolo, granada, mga bala, bullet vest at isang PNP patrol shirt uniform. O narito nakipag-ugnayan ng Tanza Municipal Police Station at Cavite Provincial Intelligence Unit ng Cavite Police sa Bagong Baryo Police Substation kaugnay ng pamamaril na kinasasangkutan umano ng dating pulis sa Tanza, Cavite na nangyari noong February 14. Para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Ipinagdiriwang ngayon ng Bali, Manila ang kanilang ikatlong dekadang pamamayagpag sa makulay na mundo ng Bali Dance sa world stage. At bilang bahagi ng kanilang selebrasyon, ipinatikim na nito ang 3 sa kanilang mahuhusay na classical production ngayong The Pearl Year na talaga nga namang dapat abangan. Ang naging kaganapan panoorin sa The Veterans Report na ito. Ipinagdiwang ng Balay Manila ang kanilang ika-30 anibersaryo ng pagpapamalas ng husay sa pagkukwento gamit ang pagsasayaw. Sa pagsisimula ng programa, ibinahagi ng prima ballerina star, CEO at Artistic Director ng Balay Manila na si Lisa Macuha Elizalde ang naging journey ng kumpanya nang magsimula ito. We were only 12 dancers in the company, 10 very young dancers, and myself and Osias Barroso as principal dancers. We were led by our first artistic director, the late Eric V. Cruz. We were idealistic, maybe a bit naive, and at the same time very hopeful. And that hope, that idealism, has continued over the last 30 years to keep us true to our mission of bringing ballet to the people and more people to the ballet. Sa eksklusibong panayam naman ng DZRH TV sa prima ballerina star, sinabi nitong malayo na ang nararating ng Balay Manila sa kasalukuyan at patuloy pa rin itong namamayagpag hindi lang sa bansa kundi maging sa world stage. Last year, yung reach namin at just the sheer amount of performances that we did. For the world premiere of Florante at Florante, we went to Kuala Lumpur, we went to Taiwan,
we went to Jakarta. We had 2 full-length ballets, 2 original Filipino ballets. Talagang punong-puno ang schedule namin. It's not just the biggest ballet company because we have more than 50 members, more than 50 dancers, but we are also the most prolific and we are also the strongest ballet company. Lalo na sa pagsasayaw ng mga classical na ballet. Ngayon ngang The Pearl Year, inanunsyo na rin ng Ballet Manila ang 3 pang world-class na classical ballet performances. Una na riyan ang The Pearl Gala na maaari nang mapanood sa susunod na buwan, tampok ang Pakita na nagpapakita ng husay ng corps de ballet kung saan nakilala ang Ballet Manila. Ang Bloom na isang neoclassical piece na highlight naman ang Asian traditions. At huli ay ang world premiere ng Pearls na pinakabago at orihinal na likha ng prima ballerina star, binuo para mismo sa mga mananayaw ng Ballet Manila na tulad ng isang perlas, ang husay ay hinulma rin ng panahon. Samantala, mapapanood naman sa May 30, 31 at June 1 ang Swan Lake at ang Don Quixote naman ay sa August 22 hanggang 24. Tampok ang ilan sa mga mahuhusay na international ballet dancers. So sana panoorin po ninyo, pumunta po kayo sa Youth Theater and you can get your tickets at ticketworld.com.ph. Pumunta po kayo, masaya, maganda, and I hope to see you at the ballet. Mula dito sa Shangri-La Plaza, para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuluyan nang nagpaalam bilang banda ang mga miyembro ng ang Bandang Shirley. Ang disbandment ng OPM Band inanunsyo sa pamamagitan ng kanilang social media page. Ang paliwanag ng banda tutukan sa Showbiz Report na ito. Matapos ang 22 taon, nag-disband na ang pop rock band ang Bandang Shirley. Sa kanilang social media account, inanunsyo ng banda ang kanilang disbandment kasunod ng kinakaharap na grooming allegations ng bokalistang si Ian Aguila na lubharaw nakaapekto sa banda. Nagkaroon umano ito ng relasyon sa isang menor de edad na fan. Nanindigan naman ang mga miyembro ng ang Bandang Shirley na sina Deb Acebu, Paolo Arciga, Miggy Abesamis at Cathy Haner na hindi nila kinukonsinti ang naturang gawain. Kinausap na rin nila si Aguila na akuin ang mga responsibilidad sa kinasasangkutang issue. Tinapos nila ang post sa mensaheng "This is the end for ang Bandang Shirley" at nagpaabot ng pasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa kanilang banda na nabuo taong 2003. Ilan sa kanilang mga pinasikat na kanta ay Umaapaw, Nakauwi Na at Maginhawa. Abangan sa aming pagbabalik sa Bakit Ikaw DZRH Election Series, senatorial aspirant na si Teddy Casino nanindigang dapat buhusan ng pondo ang sektor ng bigas. Sa MBC TV Sports, pagbabalik ng weightlifting sa palarong pambansa kasado ngayong 2025. At sa Showbiz Spotted, Pinay talent na nakalusot sa blind auditions ng The Voice USA, kilalanin. Yan at marami pang iba dito sa MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, naniniwala si senatorial aspirant Teddy Casino na mapapababa lamang natin ang presyo ng bigas kung bubuhusan ng sapat na pondo ang sektor na nagpapatakbo rito. Nais din itong isulong ang proteksyon ng mga magsasaka kung mabibigyan ng pagkakataong maiupo sa Senado. Ang pagsalang niya sa Bakit Ikaw, DZRH Election Interviews, silipin sa report ni Wina Hesoro. Matagal nang gustong isulong ni Teddy Casino ang Rice Industry Development Act na layong bigyan o buhusan ng sapat na pondo ang industriya ng bigas. Sa Bakit Ikaw series ng DZRH para sa midterm elections, sinabi ni Casino na wasak na ang sektor ng agrikultura sa ngayon dahil maraming magsasaka ang nalulugi. Buhusan natin ng sapat na pondo ang industriya ng bigas. Ang aming estimate 50 billion a year, siguro mga 5 hanggang 7 taon
para talagang ma-develop natin yung mga irigasyon, ma-develop natin yung mga farms, teknolohiya, mabigyan natin ng sapat na subsidyo, production subsidies yung ating mga magsasaka. Aniya, kinakailangan umanong tanggalin ang value-added tax sa mga presyo ng langis, kuryente, tubig at iba pang batayang serbisyo. Tanggalin na natin yung value-added tax sa langis, sa kuryente, sa tubig at iba pang mga batayang serbisyo. Dati naman wala yan eh. So tanggalin yung 12%. So agad 12% ang mawawala. Malaking bagay yan, no? At tiyak na medyo makakaalwan yung mga biyahero, yung nasa palengke, even yung mga producers, may impact ko kaagad yan. Samantala, sa halip na liberalization, kailangan umano ang proteksyon para sa mga magsasaka at iba pang industriya para tumibay at lumago. No, sa halip na liberalization, kailangan natin proteksyon para sa sarili nating mga magsasaka, para sa sarili nating mga industriya, para ito ay tumibay, lumago, at kaya tayong pakainin at bigyan ng mga produkto ng sarili nating mga producers, hindi yung imported lahat. Kailangan rin umanong itigil ang privatization. Pinrivatize na natin lahat eh. Ang kulang na lang, hindi natin pinaprivatize, Kongreso at Senado. Pero halos lahat, mga ospital natin, yung sarili nating kumpanya ng langis, pinrivatize na natin. Pati yung mga highway ngayon, pinaprivatize natin, puro toll fees na yan. Kailangan ibalik ang papel ng pamahalaan sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya at hindi pwedeng puro pribado na lang lahat. So sa pinaman sa confidential funds, naniniwala siyang dapat aniyang alisin na ito. Wag na dapat at i-reserve na lang yan doon talaga sa mga ahensya na nagsasagawa ng mga secret intelligence information. Pero sa kabila niyan, kailangan pa rin pahigpitin yung pamantayan kasi nga naaabuso eh. Bilang aktivista, naniniwala si Casino na panahon na para mailagay ang isang tulad niya sa pwesto dahil ang tinitingnan umano nila ay ang problema ng buong sistema at ipinaglalaban nila ang pagbabago sa sistema. It's about time na yung mga, sabihin na natin, mga aktivista, yung mga radikal, ang mailagay sa pwesto. Kasi pag aktivista ang tinitingnan namin yung problema ng buong sistema eh. Hindi yung patsi-patsi lang. At ang pinaglalaban natin, pagbabago talaga sa sistema. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pinabulaanan naman ng PNP Northern Samar ang pagkalat di umano ng mga puting van na nangunguha ng bata. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Haka-haka lamang at hindi kumpirmado. Ito ang pahayag ng PNP Northern Samar sa kumakalat na puting van na nangingidnap daw ng mga bata. Ayon sa PNP, sa kasalukuyan ay wala pang naitatalang verified report o kaso sa mga estasyon ng pulisya tungkol sa sinasabing van na umano'y nangunguha o nangingidnap ng mga bata dito sa lalawigan ng Northern Samar. Pero gayon pa man, mahigpit na binabantayan ng lahat ng line units ng Northern Samar Police Provincial Office ang sitwasyon upang masiguro ang kaligtasan ng bawat komunidad. Hinihikayat ng kapulisan na maging mapanuri sa mga kumakalat na impormasyon at tiyaking mula ito sa opisyal ng mga ahensya, maging maingat at bantayan ang mga anak lalo na sa mga pampublikong lugar. Hinihikayat din ng PNP na agad na i-report sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang anumang kahina-hinalang kilos o insidente. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Nagbabala ang Davao City Police Office o DCPO na kailangang arestuhin ang mga mahuling bumibili ng boto habang nangampanya sa halalan. Ayon kay DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero Tuazon, ipapatupad ng DCPO ang pag-aresto sa mga mahuhuling nag-vote buying kahit walang warrant of arrest. Nanindigan ng mga otoridad sa kailang kampanya laban sa mga gumagawa ng kalukuhan sa halalan para matiyak ang tunay na boses ng mamamayan. Samantala, nanatili sa pagbabantay ang DCPO sa kampanya upang matiyak ang patas, maayos at mapayapang halalan. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Nasa kustodiya ng Alamino City Police Station ang suspect na kinilalang si Javier Imam, 39 anyos, cellphone technician, listed as high-value individual, provincial level, residente ng barangay Pukal, Alamino City, Pangasinan. Sa ulat niya, Chief of Police Lieutenant Colonel Bernabe Ramos, kasama ng kanyang mga tauhan ng PNP DEGSO-1, RPD-1, PDEA, at PDEU nang magpatupad ng search warrant na pinalabas ng Artesia Branch 54 Alamino City sa bahay ng suspect alas 5:45 ng madaling araw, kung saan dito nasamsamang 4 na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 35 gramo at may street drug price na 238,000 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap na asunto ngayon ng suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Natagpuan ng Bureau of Customs ang ilang mamahaling luxury na sasakyan sa dalawang magkahiwalay na warehouse sa Pasay City at sa Parañaque City. Nagkakahalaga ang mga sasakyan ng halos 1.4 billion pesos na hindi umano ay smuggled ay ibinibenta online. Ang kakaharapin ng dalawang may-ari kung sakaling mapatunayang iligal ang mga sasakyan o hindi naman ay nakatatakas sa pagbayad ng buwis. Alamin sa report na ito. Nadiskubre ng Bureau of Customs sa BOC ang dalawang warehouse na ito sa Pasay at Parañaque, kung saan naglalaman ng mga mamahalin at branded na sasakyan na hindi umano smuggled at siyang binibenta online. Nakita sa warehouse ang ilang sasakyan tulad ng Ferrari, Lamborghini McLaren, Maserati, Rolls-Royce, Mercedes-Benz at iba pa na kung susumahin ay nagkakalaga ng halos 1.4 bilyong piso. Ang mga may-ari naman at iba pang kabilang na individual ay binigyan ng 15 araw upang magpasa ng mga kinakailangan dokumento upang mapatunayang hindi ilegal at hindi nakatatakas sa pagbabayad ng buwis. At kung mapapatunayang lumabag ay maaaring maharap ito sa paglabag sa Republic Act No. 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Ayon sa BOC, maaaring malabag dito ang Section 1400 o kung nagkaroon ng misdeclaration, misclassification at undervaluation ng mga naturang sasakyan. Kung sinadya ng individual na mag-misdeclare, misclassify at mag-undervalue ng produkto, ay maaari pagbayarin ng surcharge na katumbas ng 500% ang duty at tax due. Kaugnay nito, maaari rin malabag ang Section 1401 na nagsasad sa pagbabawal sa illegal na pag-import at pag-export ng isang produkto, kung saan nakadepende sa halaga ng produkto ang magiging parusa. Ang pinakamataas na maaaring maging kaparusahan ay reclusion perpetua at multang hindi bababa na 50 milyong piso kung ang produkto ay nagkakahalaga ng higit sa 200 milyong piso. Kaya kung mayroon pa kayo nakitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Magandang balita para sa mga atletang Pilipino, lalo na ang mga nasa grassroots. Magbabalik kasi ang weightlifting bilang isang demo sport sa edisyon ng Palarong Pambansa ngayong taon. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint Millie Borja. Magbabalik sa Palarong Pambansa ang weightlifting bilang demonstration sport. Yan ay ayon mismo kay Tokyo Olympic gold medalist Heidelin Diaz. Ibinahagi ni Diaz ang balita sa kanyang social media account at sinabing matagal na niyang pangarap na muling maisama ang weightlifting sa pinakamalaking palaro para sa mga estudyanteng atleta sa bansa. Pinasalamatan ni Diaz ang Department of Education, Samahang Weightlifting ng Pilipinas at ang Technical Working Group na patuloy na nagtatrabaho upang ganap na mailagay ang weightlifting bilang regular na sports event sa nasabing palaro. Umaasa si Diaz na sa pamamagitan ng Palarong Pambansa, mas lalo pang lalawak ang interes ng mga Pilipino sa weightlifting na nakikitang isa sa posibleng pagkunan ng gintong medalya ng Pilipinas sa mga darating na international competition gaya ng Olympic Games, Asian Games at Southeast Asian Games. Gaganapin ang Palarong Pambansa sa Ilocos Norte mula May 24 hanggang June 2, kung saan inaasahang aabot sa 15,000 mga atleta, coach at opisyal ang makikibahagi. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Ilang buwan pa lamang ang nakalipas mula nang gumawa ng kasaysayan na si Sofronio Vasquez bilang kauna-unahang Pinoy at siya nung itinanghal na champion sa The Voice USA. Ngayon, isa na naman nating kababayan ang nagpakitang gilas sa panibagong season ng naturang kompetisyon. Panoorin ang performance ni Jessica Manalo sa Showbiz Report na ito. Isa na namang Pinoy ang nagpakitang gilas sa The Voice USA. Ang 31-year-old singer na si Jessica Manalo nakapasok sa blind auditions ng naturang kompetisyon. Dito, pinerform niya ang kantang Unholy ni Sam Smith. Dalawang coaches naman ang humarap sa ating kababayan. Ang country pop singer na si Kelsey Ballerini. Women that have these really identifiable voices and styles, and that's what you have. At Michael Bublé na matatanda ang naging coach ni The Voice USA Season 26 Grand Champion Sofronio Vasquez. When you're playing, you're singing, it's so percussive, and there are so many songs that when you and I are doing our coaching things, Hey, we're going to be back it up. sorry. I just want you on this team very badly. And speaking of Sofronio, present ito sa comment section ng post ng kapwa singer. Say nito, Pilipinas, with matching salute at Philippine flag emoji. Samantala, bukod kina Kelsey at Michael, nakatanggap din ng magandang komento si Manalo mula sa iba pang coaches na sina Maroon 5 frontman Adam Levine at John Legend na pinuri ang kanyang vocal performance. Sa huli, si Jessica Manalo na nakabase sa Las Vegas, Nevada ay naging bahagi ng Team Kelsey. Para sa MBC TV Network News, ito pang ng Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan na po mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. Ito po si Yuel Reyes. Kala mo, Friday na, no? Medyo, Bukas, Friday bukas na. pa. Oo, hintay tayo konti, partner. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.